ating Panginoon sa pagbabasa ng kanyang mga salita. Bakit natin kailangan na ibigay ang lahat sa Panginoon? Bakit kailangan natin i-charge ang lahat-lahat sa Panginoon? Alam niyo kung bakit? Because small things matter. Small things matter. Balikan natin yung mga istorya sa Bible na sila ay nagdesisyon ng maliit lang pero ang na-achieve nila ay napakalaki. Ang na-achieve nila maganda. Naging mananagumpay sila. Unahin natin si Kuya Enoch o si Tatay Enoch na medyo konti lang ang sinulat sa kanya pero nabuhay siya ng 365 years. No? At siya ay tinawag na he walked with God forever. Bakit? Nung siya ay nananatiling naglalakad kasama ng Panginoon, ang kanyang reward, hindi siya namatay. Napakagandang achievement nun. Yung hindi ka mamatay. Di ba? Number 2, si Isaac. Kilala si Isaac? Siya po ay anak ni Abraham. Hindi katulad ni Abraham. Si Abraham ay maraming mga contest na ginawa sa Panginoon. Pero si Isaac, tinawag siyang the meditating man. Alam nyo, yung siya ay lagi nagme-meditate sa Panginoon, siya ang lagi nagme-meditate ng mga salita ng Panginoon, ang reward niya, ang achievement niya, alam niyo ano? Namuhay siya ng may kapayapaan. He lives peacefully. Napakaganda. Si Joshua, nakasama ni Moises, nakasama ni Aaron, ang tawag sa kanya sa Bible, ang lagi niyang nakikita ay ang kabutihan. Yung desisyon na makita mo lang ang kabutihan, kahit maliit lang, may reward si Lord. Ano daw yon? Nakapunta siya sa promised land. See? Kilala niyo si John the Baptist. Ang tawag sa kanya, the cares about the way of the Lord. Di ba? Lagi niyang, magsisi na kayo. No? Nagdesisyon siya na yun ang gawin niya. Anong reward? Siya ay tinawag the great minister of the New Testament. And lastly, kilala niyo siguro to, si Paul. Si Apostle Paul. Si Paul po, ang ginawa niya lang is to preach the gospel, to preach the goodness of the Lord, to preach the bad and good news. Anong ginawa sa kanya? Anong reward sa kanya? Anong na-achieve niya doon? The authority that comes from the Holy Spirit. Nilatag ko lang po sa inyo yung mga characters sa Biblia, napakarami pa po, sinelect ko lang po itong mga ito, na magpapatunay na sa maliit na desisyon na ginawa nila ay may malaking impact sa kanilang future. Lahat ng tao, on average, is making 1,000 to 3,000 decisions every day. Do you hear me? Every day. Ang sabi ng survey, lahat daw tayo, mga kapatid, we are making decisions every day in average up to 1,000 to 3,000. Mula sa paggising mo, kung babangon ka ba o hindi, kung mag-a-alarm ka ba o hindi, mag-i-snooze ka ba, i-snooze mo ba yung alarm o hindi, magtututbrush ka ba o hindi? Di ba? Maliligo ka ba o hindi? Magdi-devotion ka ba o hindi? Magbabasa ka ba ng Bible o hindi? Ano ba ang susuotin ko? Tandaan natin, lahat tayo ay nagdidesisyon. Kahit ikaw ay hindi magdesisyon, nagdesisyon ka pa rin na hindi magdesisyon. Sa madaling salita, we are consciously or unconsciously making decisions every day. Ganyan ang ginagawa ng lahat ng tao. Pero kamusta ang pagnanasa natin na gawin ang tamang desisyon sa ating mga buhay? Dahil kahit pataasin ko ang kamay ninyo at tatanungin ko, sinong gustong maging successful? Sino ang gustong maging achiever? Siyempre, malamang sa alamang, lahat po tayo tataas ng kamay. Dahil lahat tayo ay may gustong makamit sa ating buhay tulad ng mga characters
na inilatag ko sa inyo kanina. Pero in reality, mga kapatid, we need to realize na hindi porket may diploma tayo, ay nagiging successful tayo. Hindi porket may diploma tayo, ay nagkakaroon na tayo ng financial freedom. Hindi porket may diploma tayo, ay magkakaroon na tayo ng restoration of relationship. That is the reality. O magandang relasyon. Sapagkat para makamit natin at namimithi natin ang isang bagay, hindi dahil sa diploma na hawak natin ngayon, kundi sa bawat maliit na desisyon na ating gagawin araw-araw. Small decisions matter. Bakit, Pastor? Because every decisions you will make will determine your good future. Every decision that we are make today in the present, it will determine our good destination. Sa bawat desisyon na gagawin natin ay may malaking epekto sa ating kinabukasan. Your decisions can either lead us to victorious or to victory or lead us to defeat. Minsan pag nagkamali na tayo sa isang desisyon, nauulit lang ang pagkatalo natin. Bakit? Hindi natin nakakamit ng katagumpayan dahil sa paulit-ulit nating maling desisyon. We always repeat the defeat because of the wrong decision. Sa madaling salita, ang future and success in what we do is when we decide. Tulad ng mga ginawa ng characters natin, they decided na gawin itong bagay na to for them to be a victorious character. Kasi ang desisyon mo ngayon ang magdedetermine ng quality mo in tomorrow. Nagkaroon ng quality ang mga characters na binasa natin kanina. Amin po ba? Kay Enoch, kay Isaac, kay Paul, kay John the Baptist, sila ay nagdesisyon na gawin ang mga bagay na yon because they know that that small decision na ginawa nila, they will achieve one great thing. And that is to glorify the name of Jesus Christ. And that decision will point to the one who planned our future, which is God, our Father. Choose the plans of God over your life. Parang ganito, sino ba yung mapapakasalan ko? Sino ba yung dapat kong pakasalan? O sino ba yung dapat kong maging kaibigan? Ano ba yung dapat kong gawin? Dahil lahat tayo nangangailangan lang ng desisyon ng ayon sa kalooban ng Diyos. Walang hinangad ang ating Ama, kundi ang mapabuti tayo at maging maliwanag ang ating kinabukasan. Napakaganda nun. So making a right decision is not because you are graduated in somewhere na alam mong, oy, magandang eskwelahan to, magandang, no. Part lang yon. Pero, yung maging successful ka, maging victorious ka in front of the Lord, siya ang nagplano nun. So you will choose to obey God's plan and God's will. Kapag hindi natin nakita na ang plano ng Panginoon napakaganda, we are making our own plan. Mahirap yun. Dahil at the end, hindi ka sure kung anong mangyayari. Pero in God's way, at lalong higit, in God's will, malalaman natin na ang success and victory comes from Him and Him alone. Pero mga kapatid, madali lang sana magdesisyon kung tayo ay may magandang communication o may magandang conversation with our Father, with our God. Mas napapadali ang desisyon. Alam niyo yung ibig kong sabihin na parang
Kapag may kailangan ang desisyonan, magsusulat na lang si Lord sa langit, di ba? Ng sagot niya para sa atin bilang response. Di ba? Parang, Lord, saan po kaya ako pwedeng kumain? Di ba? Magsusulat si Lord sa Jollibee. Sa Jollibee daw, sa Jollibee. Di ba? Lord, ano pong kakainin ko? Chicken Joy with spaghetti. Chicken Joy spaghetti daw. Di ba? Napakaganda. Lord, saan po ako magpa-parking? Sa basement po ba o sa second floor? Sa second floor. Sa second floor daw. Sa second floor tayo. Di ba? Isusulat niya lang. Napakaganda. At Lord, sino mapapangasawa ko? Letter J? John. Yan. Lord, taga saan siya? John lang. Sige po. Sige. What I mean is, napakaganda o mas mapapadali ang ating decision making kung ang ating communication, ang ating conversation sa Panginoon is clear. Na pwede niyang diktahan ang langit na magsulat whenever we ask Him, titingala lang tayo, makikita natin ang kasagutan. Pwede bang mangyari yon? Yes. If you know and truly know your Father in heaven. But in reality, dito na tayo sa reality, habang tumatanda tayo, naiintindihan natin, hindi pala ganito ang takbo ng buhay. Hindi pala ganito ang sitwasyon ng buhay. Dahil sa bawat desisyon na ginagawa mo araw-araw, and your present will become your past. History na kaagad. Ang nagawa mo na, ay nagawa mo na. At ngayong Sunday, di ba? So bukas to, past na. Ang present na, yung Lunes. So ingat tayo sa pagdidesisyon, lalong higit kung hindi tayo connected sa Panginoon. Dahil alam ko, mga kapatid, tandaan mo to, pag nagdesisyon ka ngayon, hindi natin alam, pwedeng magmulto ang desisyon mo ngayon sa past and future natin. Wala kayong nahalata, mga kapatid. 20 years mo nang nakalimutan. Pero minumulto ka ngayon. Kaya naman ang desisyon na ginagawa natin is either helping you or hurting you. Or helping your future or hurting your future. That is why it is important to ask God for wisdom. Para walang makahinder sa bright future na nakalaan para sa atin. Kaya nga ang sabi sa Kawikaan 4 verse 7, unahin mo sa lahat pagtuklas ng karunungan. Karunungan. Karunungan yung sinasabi dito. In Hebrew, yung karunungan, hindi ito yung natututunan mo lang sa school. Hindi ito yung natutunan dahil tinuro sa'yo ng teacher mo. Hindi ito yung wisdom na nakukuha mo sa mga barkada mo. Wisdom that came from God is a supernatural wisdom. At kung meron ka nito, ito ang magdidikta sa desisyon na meron kang desisyonan ngayon. That supernatural wisdom ang magbibigay ng buhay para ikaw ay makapagdesisyon ng tama at ayon sa Panginoon. At kapag nagdesisyon ka ng tama at ayon sa Panginoon, tandaan mo to, small things na didesisyonan mo lang will have a bigger part para sa future mo. Bakit, Pastor? Kasi if you have the wisdom, magkakaroon ka ng good judgment. Na sa Hebrew, ang ibig sabihin ay discernment. Yung good judgment, sa Hebrew, discernment yun.
kung meron tayong supernatural wisdom na tinatawag, dapat marunong tayo mag-discern. We have that discernment. Ang problema ng maraming Christian community nowadays, kasama ako doon. Kasama ako sa Christian community. Ako rin po ay Christian. Ito ang problema nating mga Christian. Masyado nating ini-spiritualize ang maraming bagay. Pag kasi sinabing discernment, ganito yan nadi-discern ko, malungkot ka. Yan, ganyan di ba? Nadi-discern ko, hindi ka pa kumakain. Nadi-discern ko, pagod ka na. Yan, parang alam mo ba yung naging panghuhula na lang yung discernment? Discernment is not a holy guest. Ginawa mo pang holy, guest din yun. Parehas lang yun. Yung discernment na sinasabi na may supernatural wisdom, sa Hebreo is to distinguish, to examine. After that, you have a good judgment. Dapat sure ka. Sure ka sa sasabihin mo. Hindi yung manghuhula ka. Manghuhula na, siguro, nadi-discern ko, busog ka na. Kaya mo pala na-discern kasi, umupo, nakita yung pag-upo niya, nakaganon, tapos gumaganon. Kaya pala na-discern mo, nabusog siya. Hindi! Ganon ang discernment. Ang discernment, if you do not have that good decision, hindi ka magkakaroon ng good discernment. Kaya do not pretend na ikaw ay Christian, pero hindi mo naman ginagawa ang mga bagay na ayon sa kalooban ng Panginoon. Tandaan natin, small things matter. Decisions will lead us to our next step. That is why we need to decide. Kung sa Diyos ka, sa Diyos ka. Kung sa mundo ka, sa mundo ka. For us na magkaroon ng magandang future, bright future, dapat may isa kang pinanghahawakan at nilalakaran. Hindi pwede na ang isang paa mo ay nasa sanlibutan at ang isang paa mo ay nasa Panginoon. Hindi pwede yun. Bakit? Kasi wala kang maa-achieve nun. Hindi pwede na ikaw ay nasa OBCM and then after ilang months, dahil ayaw mo ng praise and worship sa OBCM, pumupunta ka sa ganyan. Hindi ka lalago nun. Wala kang maa-achieve. Bakit? Kasi yung pagtatanim sa'yo, hindi lumalago, hindi nadidiligan dahil palipat-lipat tayo ng gusto natin. And we need to decide in the presence of the Holy Spirit. Small things na pagdidesisyonan natin will make a great impact to our Christian life. If we want to achieve something, it is important to know our next step. What is the next turn? Liliko ba ako? Diba? Didiretso ba ako? O nakapag-desisyon na ako, ano nang gagawin ko? Ano pang gagawin ko? And that is so important, yung gagawin mo after na mag-desisyon ka. Gusto nating may ma-achieve. Gusto nating maging successful in all aspect of our life. Pero dapat gustuhin din natin yung lasting victory. Yung lasting success. Yung lasting. Yung consistent. Yung pang isang buwan lang. Hindi yung pang isang taon lang. Mga kapatid, I realize yung mga success na tumatagal, yung mga victory at achievements na sustainable, ito ay hindi galing sa mga malalaking desisyon. Ito ay galing sa maliit na desisyon. Tinanggap lang nila si Jesus. Ngayon, they are testifying. Millions of people are viewing their testimonies. Why? Because of this simple, small decisions na kanilang
pinagdesisyonan sa kanilang buhay. If you want, tanggalin ang mga bisyo sa buhay mo, you need to decide. Ayaw kong magdesisyon, pastor, kasi medyo mahirap. So, nagdesisyon ka pa rin na hindi magdesisyon. So, if you will notice, lahat ng mga nagiging successful na tao, lahat ng mga nagiging successful na Christians, lahat ng makikita mo na bakit sila matured na ako, hindi pa rin, it is because nagdesisyon sila na sumunod sa Panginoon. Nagdesisyon sila na gawin ang kalooban ng Panginoon. Kung gusto mong lumalim sa faith mo, magdesisyon ka na lumalim sa pananampalataya. Tandaan natin, lahat ng karakter na binanggit ko kanina ay nagdesisyon ng maliit na nagbunga ng napakalaki. Biruin mo, hindi ka mamatay. Nagdesisyon ka lang na sumunod, maglakad kasama ng Diyos sa buhay mo, hindi ka na namatay. Nagdesisyon ka lang na mag-preach ng gospel, nagdesisyon ka lang na sabihin sa tao na mahal sila ng Panginoon, the authority that comes from the Holy Spirit, mapapasayo. Kung gusto natin mag-level up ang ating spiritual life, kailangan natin magdesisyon. Hindi naging magaling na basketball player si Stephen Curry, kilala niyo yan, Christian yan, dahil pumasok siya sa Warriors. Hindi. Si Stephen Curry ay nagdesisyon na siya, maliit na desisyon lang ang ginawa niya. Ano yun? Yung gigising siya ng umaga at consistent siyang magpa-practice. If we want to be like Christ, we need to decide every single day to become like Him. Tulad na yan ng pagpapakasal, mga kapatid. It's a big decision, di ba? Yung pagpapakasal, no? Hindi naman pwede yung paggising mo sa umaga, ay, feeling kong magpakasal ngayon. Feel ko talaga, alam mo yun, single ka, feel ko kasi magpakasal. Gusto mo pakasal na lang tayo? Kasi feel ko kasi ngayon magpakasal eh. Ganun ba yun? Hindi ganun yun. Pinaghahandaan ang kasal. Tama ba? Meron nga, 1 year, 2 years, 3 years, pinaghahandaan ang kasal. Kasi alam nila na kapag sila ay nagdesisyon na magpakasal, sasabihin nila, may pera, sasabihin nila, merong ganito, sasabihin nila, may ganyan, o yung photography natin, yung ganyan natin. Being married is one thing. But staying married is another thing. Araw-araw magdidesisyon ka. Araw-araw, small decision impact your family. Kung paano ko ba sila isusustain, kung paano ba ako mamahalin lagi ng asawa ko, kung paano ba ako... Lahat yan ay magsisimula sa desisyon na meron ka ngayon. Kaya pinaghahandaan yan. Pero ang dapat nating paghandaan talaga ay yung manatili tayong kasal. Yung manatili tayo sa isang pamilya. Madaling makakuha ng work. Pero staying in your work, medyo mahirap. Madaling makakuha ng ministry. Pero yung maging consistent ka sa ministeryo na binigay sa iyo ng Panginoon, you need to decide. Without consistency, without commitment, wala ang lahat. Bakit ko ba sinasabi ito? Bakit ba nagfo-focus ako sa decision making? Achievers man tayo. Tandaan mo kapatid, hindi mo ma-achieve ang isang bagay kung hindi ka magdidesisyon ng tama. Maraming nagdidesisyon na ma-achieve nila ang isang bagay, ma-achieve nila ang victory, ma-achieve nila ang success. Nagdidesisyon sila, tumatagal. Bakit? Kasi hindi nila alam kung paano desisyonan. Kaya ngayon, makita natin na anuman ang iyong ginagawa, anuman ang iyong gagawin,
mas maganda na ang desisyon natin ay naka-align sa Panginoon. Naka-align sa kaluwalhatian at kalooban ng Panginoon. Bakit, Pastor? It is because He knows the plans He had for you. Alam ng Panginoon kung ano ang plano niya sa buhay mo. Kung paano mo ma-achieve ang isang bagay. Kung paano mo makakamit ang isang bagay. Alam ng Panginoon yan. At alam ng Panginoon kung paano kanya matutulungan. Alam ng Panginoon kung paano kanya mabibigyan. Alam ko mahirap. At alam ko minsan talagang madadapa tayo. Alam ko pagod na tayo sa paulit-ulit na pagkadapa dahil sa maling mga desisyon sa ating buhay. Pero lagi mong tatandaan that your battle you are in right now, it is not your battle. It is our God's battle. God is fighting for you. That is why you need to stand up and decide that you are in the side of the Lord. And you need to make a decision today. Surrender everything to God. Charge everything to our God. Isuko mo ang laban mo sa Diyos. Isuko mo ang pagsubok na meron ka sa Diyos. Bakit? Dahil yung maliit na desisyon na gagawin mo ngayon will impact your tomorrow. That is a good impact. Napansin nyo ba na imbis you choose your battle, the battle chose you? Napapansin nyo minsan yon sa buhay nyo? Imbis na kayo ang pumili ng pagsubok o ng laban ninyo sa buhay, yung mismong pagsubok ang pumipili sa'yo. Kasi kung tayo ang pakakapili ng problema natin, syempre ang gusto natin, yung hindi tayo mahihirapan. Tama ba? Yung gusto natin, yung, alam mo yun, yung, kasi kung tayo ang pipili ng pagsubok na meron tayo, hindi na natin kakailanganin ng Diyos. Hindi na tayo magre-repent sa mga dapat nating pagrepentan. Hindi na tayo mag-aas ng forgiveness kasi alam natin na kaya natin yung pagsubok. Napansin nyo ba o naisip nyo ba yung buhay na kayo ang pumipili? Yung buhay na kayo ang pumipili ng mga pagsubok. Yung, I want that problem. This also, I want this one. Di ba? Parang ka nagsha-shopping. Di ba? Ay, wait lang ha. Yung problem na yan, pwede padala mo sa May kasi masyadong fully book pa yung March and April ko. Sa May mo na lang padala yung pagsubok na yan. Alam niyo yung sinasabi ko? Kung pwede lang na ganun ang gawin, syempre, feeling ko lahat tayo ganun ang gagawin. Because sometimes, the battle chose us eh. Sa daming mawawalan ng pera, bakit ikaw pa? Sa daming magkakasakit, bakit ako pa, Lord? Yung kapitbahay nga namin, dapat 20 years patay na yan. Bakit hanggang ngayon buhay pa rin? Bakit ako, Lord? Bakit ako? Kasi madalas, hindi tayo makakapili lang laban. Pero mga kapatid, sana piliin mo pa rin lumaban. Alam ko na sa mga pagkakataon na ito, we need the way of God para mapagtagumpayan natin ang lahat ng ating kinakaharap. So we need to understand, number one, God will make a way for you. If you have that small decision na alam mo, dinesisyonan mo yon dahil sa wisdom, sa supernatural wisdom of the Lord, God will make a way for you. He will make a way. Number two, God is fighting your battles. And number three, trust God's timing. Itong tatlong to, mga kapatid, ang na-receive ng mga karakter na sinabi ko kanina. At yun din, ang Diyos na nagbigay sa kanila,
yun din ang Diyos na magbibigay sa atin. Sapagkat ang Diyos noon, ngayon, at magpakailanman, iisa lang ang kanyang ginagawa. Ang mapabuti ka, mapabuti ako. Tanggapin natin na ang Diyos natin ay makapangyarihan sa lahat. Maniwala tayo na kayang gawin ng Diyos ang lahat. That small decision will impact your Christian life. Remember these 3 things na kailangan mo talagang panghawakan kapag ka ikaw ay nagdidesisyon. Number 1, God will make a way for you. Number 2, God is fighting for your battles. And number 3, trust God o trust God's timing. This message of the Lord, kapag ka inaccept mo siya ngayon, tandaan mo to, it is a decision din. That decision of acceptance, kapatid, may impact sa puso mo yan na pwede mo nang gawin, na pwede mo nang makita na ito ang mangyayari sa iyo in the future because of God's supernatural wisdom. Mga kapatid, sa umagang ito, let us be reminded, no? Let us be reminded na kahit tayo ang nagbabalak, kahit tayo ang nagpaplano, kapatid, sa Diyos pa rin magmumula ang lahat. Na kahit na mga kapatid, akala natin tama ang ating kilos, tandaan natin, ang Diyos pa rin ang magsasabi kung tayo ba ay tama o mali. Kaya itong umagang ito, mga kapatid, ipagkatiwala mo kay Yahweh ang iyong mga gawain. Tandaan mo, kapag pinagkatiwala mo, kapag nagdesisyon kang magtiwala sa Panginoon, pagtatagumpayin ka niya sa lahat ng iyong gagawin. Sounds great? Yes. And all you need to do is to decide right now. God sees your hearts right now. Anong reply mo ngayon sa Kanya? Anong response mo ngayon sa Panginoon? Lord, ang hirap magdesisyon eh. Kasi pagka iniwanan ko si ganito, baka maging ganito eh. Huwag kang maging futuristic. Hindi ka pa nga nagdidesisyon, may conclusion ka na. You need to decide. Bakit? Kasi that small decision will bring you a great conclusion na galing sa Diyos, hindi galing sa'yo. Tandaan mo, God loves everyone sa atin ngayon na magdidesisyon ng ayon sa kanyang kalooban. Ano ba ang mga bagay na alam mo na hindi naman kaaya-aya sa Panginoon? Bitawan mo na. Magdesisyon ka na ngayon. Dahil hindi natin alam kung anong mangyayari bukas. Hindi natin alam kung sino pa ba tayo bukas. Meron ngang nagtanong sa akin, Pastor, pwede ko pa bang i-accept si Jesus as Lord and Savior? Sabi ko, ngayon na. Ngayon na. Bakit ngayon na, Pastor? Kasi ngayon ang araw ng kaligtasan. Iyaan ang minimithi ng bawat Kristiyano. Ang makasama ang ating Ama na nasa langit. Ang makasama ang ating tagapagligtas na nasa langit. Huwag niyo sayangin yung everyday na pagdidesisyon ninyo. Remember, ayon sa survey, we have an average na 1,000 to 3,000 decisions every day. Ilan doon ang nadesisyonan mo para sa Panginoon? Ito ang mensahe ng Panginoon. At nawa, sa umagang ito, ay inyong tanggapin ng buong buo. Magbago ang ating perspective pagdating sa decision making. At naniniwala ako na you will achieve victory and success over your Christian life. Father, we thank you for this morning. Let your Spirit, Lord, convict and rebuke us. Kung anuman, Panginoon,
ang inyong kalooban, yun ang maghari sa amin. Tulungan mo kami, Lord, na magdesisyon ng tulad ng pagdedesisyon ng mga characters kanina, ni Enoch, ni Paul, ni John the Baptist, at higit sa lahat, Panginoon, tulad ng pagdedesisyon ni Jesucristo. Lord, we want to be like Christ. That is why, Lord, help us and give us that wisdom, that supernatural wisdom, Lord, para kami, Panginoon, ay makapag-distinguish. Ma-examine namin, Panginoon, lahat ng nangyayari sa aming mga nasa paligid namin. And then, we will have a good judgment, Father. Thank you for this day. Thank you for your words, Lord, that we will need to trust on it. Maraming salamat po ulit. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. To God be the glory. God bless you all.